We have 8 minutes after 8 in the morning. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Thank you! Talaga naman ito si Judge Sam Martires. Sam Martires, our ombudsman. Justice, I really miss you. Kailan ba tayo magkakape uli, ha? How are you today, Justice? Mabanas ba riyan sa iyong kinalalagyan? Abe, parang the last time I check, di ba? Ang distansya ng araw sa mundo ay 93 million miles. Tama ba ang aking napag-aralan sa ano tawag riyan? Sa NatSci nung college. So, 93 million miles. Diba? And 149 million kilometers. Yan ang layo ng Yan ang sinasabing layo ng araw sa mundo. Pero bakit ganon, Colonel Louis Di Maala? Parang nasa Quiapo lang ang araw ngayon, parang ang araw nasa may nasa may panulukan lamang ng Quiapo at anong tawag riyan? Espanya, dyan sa Maynila. Napakalapit ng distansyang ipinararamdam sa atin ng haring araw tuwing umaga. Isipin ninyo, kagabi lumabas ako at bibili ng konting maiinom dahil sobrang init alas 8 na yun Pero ang hulab parang alas 6 na ng umaga. Napakainit pa rin kahit gabi. But at any rate, sa amin naman sa Quezon nakalantak na ng ulan at nagsanaw na ang mga balis-bisa ng bahay. Magandang sinyalis ba ito? Pag-asa, ang tag-ulan ba ay malapit ng maranasan ng tuloy-tuloy? Magtatapos na ba ang ating El Nino? O malakas lang talagang manalangin ng aming gobernadora dyan sa Quezon na si Dr. Helen Tan? Ang ganda ng bungad sa akin ng aking mga kababayan yan kay Dini sa atin nako talaga naman nabasa ang lupa at nagsanaw na may mga parang nagbubunyi na ang mga halaman. Kanya mga taga Quezon, Kapitana Elsa Tanyag dyan sa Kuwana, dyan sa Matipunso, sa amin sa San Antonio. Salamat. Thank you. Alright, today is Thursday. Dave Macalma is not around. That is why samahan po ninyo ako all the way down till 10 in the morning. Tayo po ay uusad sa ilang mga issue. Pero meron muna tayong mahalagang pag-uusapan. Let's move on. We have Colonel Louis Di Maala ng Philippine Army, siyang spokesperson. Colonel, good morning. Sir, good morning at magandang umaga din sa ating mga kababayan. Pero teka muna, Colonel. Kayong mga nagmamaneho, kayong mga nasa bahay, kayong makinig muna kayo rin Kayong may mga graduate ng senior high school, kayong may mga kapatid at anak na gustong mag-army. Kayo ba Kayo ba'y nangangarap na isang araw may uuwi sa inyong bahay na Colonel, kagaya ni Colonel Di Maala, General ng Philippine Army? Alamin nga muna natin. Colonel, teka muna. Doon sa mga gustong mag-miyembro ng Philippine Army,
Paano ba? Ano ba ang sistema ng recruitment ngayon? Paano ba sila makakapasok sa Philippine Army? Yes, tama yun, Andre, no? Yung Philippine Army ngayon ay nagkakandak ng recruitment through online. Pupunta lang sila doon sa website ng Philippine Army na Join the Army. At doon may bibigyan sila ng instruction on how to proceed doon sa process, step-by-step process of the recruitment. Initially, magre-register sila online at from there, i-schedule kung kailan sila mag-exam at saan. And kapag pumasa sila sa exam, tatawagan na naman sila para kung saan sila magpo-proceed na area para mag-conduct ng processing. Dito na gaganapin yung kanilang medical at ganoon din sasalain din sila kung ano yung mga requirements or skills needs ng Philippine Army. Okay, so Join the Army, one word is the website. Yun ang kanilang pupuntahan at doon sila magre-register. Wala bang ano ho yan? Wala bang mga namemeke niyang website na yan? Actually, doon nga napansin natin doon sa mga social media accounts, marami talagang naglabasan na mga peke na websites and yung mga Facebook pages. Kaya binabalaan namin yung mga applicants na iisa lang ang recruitment website ng Philippine Army. Yun yung jointhearmy.ph. Doon lang sila, yun lang ang pupuntahan nila para makapag-proceed sila at iwasan na ng ma-scam or makapagbigay ng mga importanteng data. Jointhearmy.ph. Walang .com, walang .gov. Basta jointhearmy.ph. Yun lang. Yes, tama po. Tama. Okay. Sino mga qualified dyan na siguro sa age, sa height, sa kurso, sa tinapo? Sino ba mga qualified dyan, Colonel? Una-una, yung initial requirements natin is at least high school graduate or yung under ng K-12 program. So, kinakailangan meron silang at least 72 units or a senior high school graduate, a natural-born Filipino citizen, single, no? Importante yun, single with no parental obligation, at least 5 feet, pareho, 5 feet tall, pareho para sa babae at sa lalaki. At yun, yung pinaka-importante, dapat 18 to 25 years old ang kanilang edad at walang pending cases sa any court dito sa ating bansa. Senior high school graduate or 72 units in college, single. Dapat ay single. Hindi po pwede na pala ang may kwan. Ang may asawa na, ano ho. Bakit daw? Baka mamaya yun ang pinakatanong. Bakit naman kaya nga ho kami mag-join sa army para may pansustento kami. para maganda ang sweldo ng army. Yes, tama yun. Importante talaga na single during at single at walang parental obligation. Para kapag pagkapasok niya sa pagiging sundalo, nakatutok or nakafocus lang siya doon sa kanyang task. No? Dahil ito nga, yung mga bagong sundalo natin, karaniwan dyan is nade-deploy sa mga field. No? So, combat operations. So, iniiwasan natin na iniisip pa nila yung kanilang pamilya, iniisip na pa nila yung kanilang anak. So, kaya nga importante na single para wala silang, kumbaga, wala silang ibang iniisip at nakafocus lang sila sa kanilang trabaho. Pero right after the graduation, pwede naman na sila magpakasal siguro? Yes, as long as kaya nila. Although, bago sila magpakasal, kinakailangan pa rin na mag-apply sila for permission to marry. So tinitingnan natin yung background, tinitingnan natin kung ready na ba talaga sila kasi mahirap din na magpapakasal sila at magkakaroon lang din sila later on ng problema sa pamilya dahil for the financial, hindi pa sila ready. So maapektuhan yung kanilang trabaho. Pero maganda na ho ang sahod ninyo, di ba? Sa army, magkano starting ngayon? Yung mga entry level? Sa ngayon, yung entry level natin, ang gross
gross ng private is nasa 31,000 wow, plus. Kita ninyo. Compare natin to other jobs, talagang very competitive na rin yung sweldo ng mga sundalo. So ongoing, Colonel, ang recruitment ngayon o tapos na? Tuloy-tuloy. Ongoing yung recruitment natin. Kasi tuloy-tuloy naman, yearly din naman nagkakaroon ng quota or vacancy sa Philippine Army. So tuloy-tuloy lang yan. Ang tinitingnan lang natin ngayon dahil online. So first come, first serve. Kung sino yung unang nakapag-register online, sila din yung uunahin. Alright, although it does not mean na silang nauna, sila yung magiging priority. So titingnan pa rin natin yung skills-based na requirements ng Philippine Army bago natin sila mapili. Alright, very good. So there you go. If you want to join the Philippine Army, punta lang kayo sa website na jointhearmy.ph ha. Wala nang iba. Jointhearmy.ph. At kayo naman ay single, 25 years old pataas, at least high school, senior high school graduate with 72 units kung college, at siguradong pagka kayo'y na-assess at papasok kayo sa kanilang hinahanap ay magiging miyembro kayo ng Philippine Army. Wow, ang ganda nito. Sana kayo'y wag na ninyong palampasin itong opportunity ito na makasama po kayo at makapaglingkod din kayo sa ating inang bayan. Pero kami napatawag, Colonel Di Maala, sa inyo sapagkat ang aming main frame of our discussion na nais nating pag-usapan, ano ba itong salaknib exercise? Meron daw kayong salaknib exercises. Ano ba ito? Parang hawig ba ito sa kwan? Sa balikatan? Ano ba ito? Anong kwan ito? Anong exercise itong salaknib exercises na ito? Colonel Di Maala, sir. Yes, itong Salaknib 2024 is an army-to-army exercise. This is between the Philippine Army and the U.S. Army Pacific. Exclusive so, ito. Exclusive ito sa Army exclusive lang ng U.S. at saka ng Pilipinas. Yes, tama po yun. Exclusive between the Philippine Army and the U.S. Army Pacific. This is a prelude to the balikatan. So, tinitingnan natin. So nagpe-prepare na tayo ngayon for the balikatan exercises. So yung mga personnel and the forces, units na i-join natin for the balikatan, sila yung nag-conduct ng salaknib para at least prepared sila kapag nag-integrate na sila to the balikatan. Ayun. So kung ito, paghahanda ito sa mas malawak na balikatan exercise. But this time, it's just between the two armies, the Army of the U.S. and the Army of the Philippines. So anong focus ng mga activities nito at saan ho ito magaganap, Colonel? Yes, itong Salaknib 2024 ay dalawang areas yung pinagkakandakan nito, doon sa Fort Magsaysay at doon sa Camp Gambu, Isabela. So more on the yung bilateral relationship and particularly dito sa combined arms exercises yung kinakandak sa balikatan. At tinitingnan din natin dito yung interoperability ng mga current capabilities ng Philippine Army doon sa current sa capabilities ng US Army Pacific. So tinitingnan natin yung interoperability nito kung magagamit pa natin yung saang mga areas yung kailangan natin i-improve, no? Basically focus on external defense and ganun na rin, no? Tinitingnan din natin dito yung sa HADR. So lahat ng scenarios ini-implement natin dito sa Salaknib exercises. This time ba magbibit-bit ang US Army ng mga bagong kagamitan? I-introduce ba ang ating Philippine Army sa kanilang mga sophisticated gadget without furthering the info? Mayroon bang mahahawakang medyo maa-amaze tayo? Aba, magaling itong kanilang magaling itong goggles nila at itong kanilang mga bagong short firearms. May mga ganyan ba tayong pinag-uusapan, Colonel? Yes, tama yun. No? Tinuturuan nila tayo doon sa mga latest technologies, yung kanilang mga capabilities para
doon nga sa interoperability para masubukan din nila yung kanilang mga gamit kung very effective ba dito sa terrain, sa environment ng Pilipinas. At ganun din yung ating mga capabilities kung compatible ba doon sa mga capabilities ng US Army Pacific. At the same time, tuturuan ba ninyong kumain ng ginataang bayawak na adobo sa gata itong inyong mga US Army? Inihaw na bubuli at adobong sawa. Yung may kumakain ba niyan yung mga miyembro ng US Army? Yes, kasama po yun. Kasama yun sa ating mga exercises para na rin to bolster yung camaraderie and yung further strengthen yung relationship between our forces and their forces. Oo, kasi jungle survival yan di ba? Colonel Di Maalaser. Pero para sa ating mga kababayan na siguro ay nagtatanong, ano ba itong kuwang ito? Ano ba mahihita ng ating mga kababayan dito sa mga exercise na ito? Kasi kung ako'y pedicab driver, kung ako'y labandera, kung ako'y nasa opisina, o kaya naman nasa ibang mundo ng pamumuhay, anong pakinabang ko riyan sa mga balikatan at exercise na yan, kagaya nitong salaknib exercise na ito? So, unang-una, tinitingnan natin dito yung combined capability, yung pinapakita din natin yung ironclad alliance between these two countries, between the Philippines and the US, and yung community investment din during the balikatan. So maraming mga community investments, humanitarian civic assistance ang na ginagawa during balikatan para sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na doon sa areas kung saan ginaganap yung balikatan and salaknib exercises. So malaking tulong actually ito economically dahil maraming foreign personnel na nandito, umuusbong din, actually napapansin natin, umuusbong din yung economic ng isang lugar kung nasaan yung exercises. Oo, tsaka ito naman sa ating mga kababayan siguro, these are all for internal peace and security. Kasi alam naman natin sa isang lugar na magulo at umiiral ang insurhensya at kaguluhan, walang pumapasok na negosyante. Therefore, pag walang pumasok na negosyante, walang empleyo at walang tax o income tayong pinag-uusapan para sa gobyerno. Pero kung payapa, di ba, Colonel? Parang ang luhi ko lang niyan sa amin sa Quezon, sa Batangas, Colonel, ang sabi ng aming mga mamay at nung aming mga nanay, lolo't lola, huwag kang maglalako ng kulambo doon sa isang lugar na maraming maliligalig at palagi na lamang may barilan at palagi na lamang may banatan. So, ibig sabihin, huwag kang papasok kung negosyante ka sa isang lugar na magulo at laging may komplikasyon. Pero kung payapa dyan, maski matulog ka dyan ng mahimbing sa tabi ng kalye, walang aano sa'yo. Therefore, mawiwili ang mga negosyante. And it will transcend to income and employment. Tama ba ako dyan, Colonel? Yes, tama po yun. Kasi nga, yung personnel natin, yung mga tropa natin na natitrain during the balikatan and salaknib exercises, ito rin yung mga capabilities na dinadala natin in addressing yung internal security operations natin. So nagiging mahusay yung ating mga kasundaluhan sa paggamit ng mga bagong techniques, tactics, and procedures in conducting, in addressing yung terrorism. Kagaya nga nitong nakaraan na nangyari dito sa Maguindanao, na yung personnel, yung forces ng 1st Brigade Combat Team na trained during itong mga basalaknib and balikatan exercise natin is naging effective in combating itong grupo nga ng BIFF Karelian faction. So kaya dito actually natin nagagamit yung natutunan natin during these exercises. And pangalawa, yung upholding din yung regional security and stability. So para at least tuloy-tuloy nga magiging stable yung security dito sa ating rehiyon at tuloy-tuloy yung economic progress ng ating bansa. Oo, at saka siguro
Para doon sa may ilang malilikot mag-isip, baka ang iniisip nila, may pinaghahandaan ba tayong giyera? Bakit ba tila aggressive ito mga balikatan exercise na ito with the US and other our foreign counterparts? Pero this is not the first time naman Colonel Di Maala, di ba? Marami naman na tayong nauna kundi ako nagkakamali ng mga ganitong ehersisyo. Yes, tama po yun. No? Itong Balikatan 2024 is the 39th iteration. So, pang 39 years na natin itong ginagawa yung Balikatan. And whether merong kasalukuyan security situation dito sa West Philippine Sea, kahit wala naman yan, tuloy-tuloy pa rin yung pag-conduct natin ng exercises kasi yan naman talaga yung mandate ng Armed Forces of the Philippines. That is to prepare for any eventualities, no? Kaysa naman yung pag may darating na eventualities at hindi tayo prepared, mas mahirap na kalagayan yon. Kaya yun naman talaga ang mandate. Whether merong security situation dito sa West Philippines or in other areas, the Philippine Army, the Armed Forces of the Philippines must always be prepared, no, in any eventualities. Ayun, parang kuwan daw yata yan, parang yung ating sinasabing kasabihan tungkol sa armas, it is better, yung, di ba, wag ka daw ikaw ay mga may baril, it is better to have it when you need it, kesa sa doon sa you need it but you don't have. Parang ganyan din ang kuwan yan, ang mga paliwanag dyan. So, kailangan paghandaan, kailangan meron ka nito. Kasi sa ngayon talagang nandiyan pa rin yung banta ng terrorism naman, Colonel. Hindi naman nawawala yan, parati tuwi-tuwi na, kaya may paghahandang ka rin Yes, tama yun. Lahat. Kaya actually dito sa Balikatan exercises, hindi lang naman yung territorial defense, yung kinakandak natin or pinaghahandaan natin, but also itong sa terrorism, itong sa calamities. So lahat yon covered natin, lahat ng senaryo. So kaya ito naman, yung Balikatan exercises is not intended naman ito for kumbaga directed to any country, but it is for us to train ourselves for this mga scenarios. And it will be beneficial to the Filipino people. Pero may component ba nakasali rito ang community, Colonel Di Maala? Kasama dito actually yung initially doon sa Salaknib, yung community na kasama dito is yung mga reserve force natin, yung mga reservists natin. While dito sa Balikatan, kasama dito yung mga local government units, pagdating doon sa humanitarian assistance programs na under the Balikatan, kasama rin dito yung Philippine National Police, Philippine Coast Guard. So lahat ng sektor is involved. Dahil kaya itong Balikatan hindi lang man talaga nakafocus for territorial defense. All right. So this will happen again sa kailan at saan uli itong Salaknib exercises? Itong Salaknib exercise is ongoing. Actually, it will be terminated once this Friday. Dahil magta-transition na sila from Salaknib to Balikatan exercises. Alright. So itong Salaknib, itong Balikatan exercises will started noong 22 April at will end sa 10 May 2024. Kaya tuloy-tuloy yung ating rito. At yung kakaiba dito sa Balikatan 2024 is yung pag-conduct ng multilateral maritime exercises. This will be participated by the Philippine Navy, the US Navy, the Philippine Coast Guard, the French Navy for the first time. All right. Thank you, Colonel. Salamat po sa inyong update from the military side. And good luck, of course, dito sa makabuluhan at makasaysayang ehersisyo ito between the Philippine and the U.S. Army. Thank you so much, Colonel. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Mabuhay kayo. Yes, maraming salamat po. Mabuhay tayo lahat. All right, thank you. Si Lieutenant Colonel Louie Di Maala
ang Chief ng Public Affairs Office ng Philippine Army. Siya rin ang spokesperson. Tama naman, dapat kung bakit kasi talagang sa mundong ito, ang tagal na nating hinihiling at ipinapanalangin na sana'y walang gulo, walang gusot, walang sigalot at walang digmaan. Pero hindi ho hindi ho pa ito talagang ipagkaloob sa atin Talagang yatang kailangang puspusan pa tayong manalangin, para umiral ang katiwasayan at kapayapaan sa ating daigdig. Pero hanggang may mga banta ng terorismo, insurhensya, maigi itong even the private sector naman palagi may mga ganyang seminars, conference, joint exercises to enhance capabilities. Yan lang pakay lang naman yan. But at any rate, let's wish our Philippine Army good luck to their selective exercises. At 34 minutes after 8 in the morning, Henry Uri here sa ngalan po ni Deo Macalma. We'll be right back after the break. Susunod na, kasama po natin si Sister L. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Actimed Quality Generics, ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed. Wala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Justice! Akala ko ba itong si Mokang nabaril na ito sa Batang Quiapo? Bakit naandito to sa harap ko? Akala ko ba? Di ba? Akala ko ba tanggol wala, hinahanap mo na ito si Kwan. Si Mokang. Morning, Mokang! Sino yun? Ayun. Parang layo naman. Feeling ko dito lang kami nagkakatalo. Saan? Sa Panga? Gusto niyo po sinigang? Charot lang. Isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning. Diyos maray na aga po sa Indogamos. Si Elaine Apit po ito. Si Sister L po ito. Sister L po ito Hindi po ito si Mokang at lalong hindi po ito si Catriona Gay. Catriona Girl. Catalina Gray. Morning, Elaine! Good morning, partner! At hello po sa inyong lahat. Napakainit ng panahon kahit maaga pa. Kaya naman ingat-ingat po sa mga kababayan natin. At naku, partner, alam mo, totoo ba na, Kwan? Kayong mga Bicolana, kahit na ganitong kainit ng sikat ng araw, hindi pa rin nawawala sa inyong pananghalian ang sandamakmak na sili? Alam mo kasi sa amin kapag walang sili, parang walang lasa yung pagkain. Parang kami, walang kagana-gana. Sa amin daing ng init. Kinakailangan namang lumangga ng sumusulak na kapimbarakong pagkainit-init naman. Diba? Bakit nga gano'n Ang init na ng panahon, magkakaroon sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas, Mindanao, ganun din Coffee is life. Yes, pero ingat-ingat. Pero sa inyo, sili is lifer. Yes, Alam mo ba, ako pag kumakain ng walang sili, medyo matamlay talaga ang buhay. Matamlay ang buhay. Grabe. Aside sa, syempre, medyo sa tamlay, Hindi totoo yun kapag nasanay ka nang kumakain. Ano yan Mother Maloy yung pinakikita niya? Meron siya dong chili. May chili, may chili garlic ka. Chili garlic. Sige, samahan kasi mo ng ninanakaw ko yan sa pwesto. Dapat may dapat may sinasaw-saw ka riyan. Anyway, good morning sa lahat ng mga nagbe-breakfast na today. Ano ba yung breakfast ninyo ngayon? Mr. President, nag-breakfast na ba kayo? Ano bang inyong inagahan ni First Lady Lisa ngayong umagang ito? Ito kasing ating Pangulo, inatasan na po yung kaukulang mga ahensya ng pamahalaan na tugisin ang mga nasa likod ng online child sexual abuse. Maganda ito. Alright, number 14, Leth Narciso. Leth. Henry, Sister L, mahigpit ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na gawing prioridad ang pagtugis at pagpapanagot sa mga sangkot sa child sexual abuse. Binigyan ng Pangulo ng 4 na linggo ang kaukulang mga ahensya para bumuo ng estratehiya para matigil ang ganitong uri ng krimen. Sa sectoral meeting sa Malacanang kahapon, iniulat ni Attorney Margarita Magsaysay, Executive Director ng Center for Anti-Online Child Sexual Abuse ng Department of Justice,
na nananatili ang Pilipinas bilang destinasyong bansa ng iba't ibang anyo ng child abuse at exploitation. Batay sa datos, halos kalahating milyong kabataang Pilipino ang nagagamit para sa paggawa ng mga sexual exploitation materials. Sa tala naman ng international non-profit organization na National Center for Missing and Exploited Children, umabot sa higit 2.7 million ang natanggap nilang mga cyber tip line report ng mga batang inaabuso at pinagsasamantalahan noong 2023. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Lieutenant Tito, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Leth! Samantala, Kamara naman pinaiimbestigahan ang mataas na presyo ng bilihin kahit mababa ang farm gate price. Nako, lagi namang naaabuso yung mga ganito, partner, di ba? Bibilhin ng mura. Tapos ibibenta ng pagkamahal-mahal, may ginto na ba yan? Ang tawag dyan ay mga mapagsamantalang mga negosyante. Mga negosyanteng hanggang lalamunan ng kinikita na hindi nakakaalala. Hindi pa rin kontento Pero hindi naman lahat. Mayroon lang talagang masyadong ganid. Masyadong galit sa salapi. Kanya yan naman mga ganyan. Kitain ninyo't bumubukol sa katawan niya, baka madali kayo ng karma. Pero hindi yan nadadala, hindi yan nadadala sa kabila. Pero alamin natin ang detalye mula kay RH12. Milky Rigunan man ang Milky. Sa pagbubukas ng sesyon sa Lunes, iimbestigahan ng Kamara ang mataas na presyo ng mga bilihin kahit mababa ang farm gate price. Ito ang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez matapos ang pulong nito at ni Deputy Majority Leader Erwin Tulfo sa mga kinatawan ng mga producer, retailer at grocery stores kaugnay ng mataas na presyo ng mga bilihin. Inatasan ni Romualdez ang House Committee on Agriculture na pinamumunuan ni Congressman Mark Enverga na pangunahan ng investigasyon. Sa meeting, sinabi ni Jason Cainglet ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang farm gate price ng bigas, manok, baboy at maging sibuyas ay hindi gumagalaw sa nakalipas na 3 buwan kaya wala daw dapat maging malaking pagtaas sa presyo. Nangakong House Speaker na gagamitin ng Kamara ang oversight function nito para masilip ang issue at makagawa ng batas kung kinakailangan para mas maprotektahan ang mga mamimili laban sa mga nagsasamantala. Tiniyak ni Romualdez na suportado ng Kamara ang mahbang para maprotektahan ang mga maghirap laban sa mataas na presyo ng mga bilihin. Kabilang dito ang Cash and Rice Assistance o CARD Program, isang joint initiative ng Kamara at ng DSWD para mabigyan ng bigas at cash assistance ang mga mahirap na pamilya. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda yan, Mr. Speaker, but I have yet to see parang wala pa akong nalalamang nakulong ng mga smuggler at hanggang ngayon di ba? Mga mapagsamantalang negosyante. Nasaan na ba yung si Kwan? Yung si Sibuyas Bawang Queen. Nagisa na ba siya? Parang Kwan, nawala na uli yung issue sa kanya. Anong pangalan ganito? Yung babae. Di ba? Yung anong pangalan na ito? Nakalimutan ko na rin. Pero sa katagalan marami nang napatunayan na nag-i-smuggle sila yung mga promotor ng ganyan. Pero wala namang nakukulong. Siguro, Mr. Speaker, mag-sample tayo rito. Kasi baka kwan yan baka puro tayo investigasyon. Baka parang kaya walang takot dahil kanya wala naman nasasample. Kanya nga. So sana this time yung oversight, well of course oversight lang naman yan in aid of legislation, but nasa sa ating mga korte na ang progression nitong mga investigasyon na ito. Pero pwede naman yan di ba? After ng investigasyon ninyo maipasa ninyo sa mga regular court kung kinakailangan at may mga si Lea Cruz. Kumusta ka na, Aling Lea? How are you? Maganda ba ang presyo ng sibuyas ngayon? Sibuyas Queen Aling Lea Cruz, good morning to you. Samantala, meron muna tayong pakipindutin mo nga ang isang kwan dyan. Umaatig mong flash report natin dyan sapagkat Flash Report. Flash Report! Sabi ni Val Gonzales, may isang babae na nakasako at natagpuan sa Payatas, Quezon City. RH number 5, Val Gonzales. Val!
Henry, dito sa liblib na bahagi, itong Payatas A, Quezon City. Particular na dito sa Poinsettia Street, dito sa Payatas, Quezon City. Natagpuan itong babaeng ito na ngayon hindi pa dumarating itong mga tauhan ng Nasoko. Residential area ito. Maraming mga residente dito sa lugar. Malit nga lang na kanto ito kung saan natagpuan itong babaeng ito. Pero hindi pa dumarating yung soko, kaya yung nangamoy, binuksan na yung sako at nakita naman itong babaeng ito. Isa dun sa nakakita, yung unang nakakita, si Kuyang Rodrigo, ang unang nakakita ito. Ito ho ba nakita na rin niya yung mukha? Nakita na ho niya yung mukha niya? Hindi pa po. Hindi niya lang kung taga rito ito. Hindi taga rito po. Hindi taga rito. Paano kayang may tatapon dito? Maliit lang itong iskinita. Kung meron mang ibang taong papasok rito, malalaman ng mga residente. Siguro mga madaling araw tinapon po rito. Wala bang kayo ba nakatira dito malapit? Wala kayong napansin dito na mga taong dumaan ng madaling araw? Wala akong ganon. Wala ha. Anong tama ko dito? At dahil nakita ko meron hong tugo na umaagos. Napansin nga namin nung umaga nung may umaagos na dugo. Yung nakabalot na balot yan Tapos ginawa ko, nag-report ko sa barangay para maimbestigahan. Yun po. Sinong nagbukas ng sako? Yung barangay po. Kaya nakita nilang ito. Wala bang mga residente rito na nawawalan ng kamag-anak? Wala bang? Wala naman dito. Itay lang natin. Wala po. Wala naman. So, ang ating inuhuli yun, tayo ho ito. Malamang po. Val, pero paano nalaman babae kung hindi pa nabubuksan ng sakot, nakikita ang mukha? Binuksan na pero paano nalaman babae, kuya? Binuksan ko ng umaga binuksan ng barangay. Mabang buhok, yun yung pinagbasihan o anong pinagbasihan? Kasi yung itsura nung parang babae talaga. Babae siya. Pero kung Val, kung nangangamoy na yan, ibig sabihin ba ilang araw nang itinapon yan dyan? Saan mismong lugar itinapon? Ang lang ito, Henry Isang maliit na iskinita ito. Sa gilid ba ng bahay yan? Gilid ng sasakyan? Gilid ng kanal? Paano? Gilid ng mga bahay-bahay ito. Nandito yung hilera ng mga linya ng tubig. Isang maliit na iskinita, isang typical na area ito. So nung hindi pa nangangamoy, walang nakakapansin man lang? Nangamoy kasi binuksan, Henry, dahil dun sa init na rin ng panahon pagka napulog na kaya ibig sabihin nga walang nakapansin habang hindi pa nabubuksan at hindi pa nangangamoy na may nung wala bang nung hindi pa ito nabubuksan, wala nakakapansin. Wala po kasi madaling araw. Anong oras ulit dito nakita siya? Alas 3 ng madaling araw pa. Opo. Oo, medyo matagal na nga ito dahil nakulog na, Henry, kaya medyo may konting amoy na. Walang CCTV, Val, sa lugar, ha? May CCTV ho ba rin, ha? Pero po dyan sa labas, may grocery. May CCTV. Pwedeng makita siguro kung sinong pumasok, ano? Meron, malalaman yun. Kung medyo maganda-ganda yung camera, malalaman kung sinong pumasok dito sa lugar dahil maliit na iskinita lamang ito dito sa highly populated area dito sa Barangay Payatas A sa Quezon City. Sa ngayon ay hinihintay pa yung mga tao ng Nasoko, maging yung mga investigador mula sa Criminal Investigation Detection Unit ng QCPD upang imbestigahan itong pagkakatagpo sa isang babae nakasilid sa sako at may dugot, di pa malaman kung ano ang kanyang tama sa katawan. Mula rito sa Payatas, Quezon City, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Val! Flash Report! Flash Report! Para ho doon sa mga may kamag-anak na nawawala, antabayanan po ninyo ang balitang yan at wag naman sana. Baka mamaya mayroon kayong kamag-anak na hindi pa umuwi o malaman natin kung sino ba yan at ano ang naging pangyayari, bakit ho yan naririyan. Samantala, yung IPIRA law dapat nang rebisahin sa panahon kapos ang supply ng kuryente. RH 28, Raymond and Paz. Raymond.
Henry, iminungkay ni Senador J.B. Ejercito na revisahin ang Electric Power Industry Reform Act o ang IPIRA Law of 2001. Ayon kay Ejercito, mahigit 2 dekada na ang naipatutupad ang batas at na magandang suriin na ito kung nagiging epektibo ba ito dahil naging layunin nito na magkaroon ng sapat at abot kayang halaga ng kuryente sa bansa. Taliwas sa ating nararanasan na manitisang supply ng kuryente kaya't nagkakaroon ng mga red at yellow alert. Magandang pag-aralan kung kailangan pa itong amyandahan o kaya tuluyan ng ibasura at bumalangkas ng ibang batas. Paniwala kasi ni Ejercito ay minadali ang nasabing batas noong panahon na yon kaya tinawag nitong EPERA Law dahil pinagkakitaan lamang. Samantalang sa panig ni Senador Sherwin Gatchalian ay magkakain nito ng resolution upang investigahan ang mga naranasang mga yellow at red alert dahil maliban sa Luzon at Visayas ay napaulat na nagkaroon na rin ng yellow alert sa Mindanao na nakapagtataka dahil meron daw sobrang supply ng kuryente sa nasabing rehiyon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, dito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Thank you, Raymond. And speaking of which, itong lintik na tag-init na ito, Sister L, sa Mindoro, sa Occidental, na pinuntahan ng ating Pangulo, alamin natin ang totoong sitwasyon ngayon doon sapagkat kahapon kausap namin ni Karen ang tagapagsalita ng El Nino na si, anong pangalan nito? Si Joey Villarama, si ASEC. Sinasabi niya, sinasabi ng Task Force El Nino dahil nga itong Occidental Mindoro producer ito ng producer ho ito mga kababayan ng sibuyas at bigas. Baka mamaya tumaas ang presyo ng sibuyas within the vicinity ng Region 4A at Region 4B. Engineer Risa Subiri, ang Provincial Agriculturist ng Occidental Mindoro. Good morning. Hello po. Good morning po, Sir Henry and Sir El. Good morning po. Tsaka sa lahat po na nakikinig sa DZRH. Engineer, opo, tama ba? Kayo, gaano ba karaming sibuyas ang pinuproduce ng Occidental Mindoro kada anihan? Kada anihan po, maabot po kami ng mahigit 10 million na red bags po ang aming napoproduce. Dami. So, at yun po ay ang mga 60% po nun ay nailalabas po namin. Yun po ang contribution po namin sa bansa. O hindi ba, ibig sabihin na umaabot ng Metro Manila yan, pero... Yes po, hanggang Visayas po, nakapaghatid po yung ating mga magsasaka ng kanilang sibuyas. Ganitong napakalintik ko ng init, kumusta ang sibuyas industry dyan sa inyo? Sa ngayong taon po, sa totoo lang, mas tumaas po ang area ng production po namin. No? So dahil yung mga rice producer po namin, yung iba naming rice producer, ay nag-shift po sa onion production. Kaya po lamang yung tinatarget namin na malaking ani ng average yield namin, kasi po kami ay nagre-range na po kami ng 12 to 14 metric tons per hectare. So ngayon po kasi dahil dun sa El Nino, no, sa epekto po ng El Nino, marami po ang apektado sa amin. Actually po, ang area ng production namin, ang volume po namin ay bumaba. Meron lang pong inabot ng 8 metric ton, may 5, ganun po. So, bumaba po yung average. Drastic yung pagbaba. Yes po, at dahil po sa El Nino ay natuyot, marami po natuyutan, marami din po ang nasiraan dahil sa sira po ng mga harabas, dahil ang mga insekto na mapanira ay lumalabas po yan pagka ganitong matindi po ang init. And therefore, maliit ang ani, maliit na lamang doon sa 60% ang nailuluwas nila si Sir El dito sa Metro Manila. Mababawasan po yung aming 60% na mailalabas po. Although, kung titingnan po natin, hindi ganong kalaki yung mababawas dahil nga po sinabi natin na compensate po namin gawa ng additional area
na nadagdag po. Engineer, Imbis lang na mas malaki sana. Hindi sana na mas malaki. Opo, Engineer, aside po sa problema natin sa El Nino, alam naman po natin na isa din sa malaking problema dito sa area ng Occidental Mindoro na lagi pong walang kuryente, nawawalan lagi ng kuryente, may power crisis po na nararanasan. At kaugnay po niyan, syempre mga produkto natin, kung hindi pa naman po, alimbawa, anihan na season, kailangan po ng mga storage. So, kumusta po itong mga cold storage po ninyo dyan sa Occidental Mindoro? Okay po. Sa ngayon po kasi puno na ho yung mga cold storages natin dito. Dahil sa totoo lang naman po ay siguro mga nasa 10 to 15% lang nung anin po namin. Wala pa. Mga nasa 10% lang nung anin namin. Ang kaya pong i-accommodate ng cold storages. Kasi meron lang ho kaming isang private na malaki na umaabot ng mga nasa 350 red bags. Meron po kaming isa na sa 3,000 at yung iba po na galing sa gobyerno na tigte 10,000 red bags lang po ang kaya yung capacity. So sa pagtaas po ng kuryente, una po tumaas po yung aming cost per kilowatt dahil nawalan po kami ng subsidy na ginagawan po ng paraan ng aming mga key officials mula sa congressman hanggang po sa baba. Ang naging epekto po nito ay may yung isa pong private namin ay nagkaroon po siya ng improvement kasi naglagay po sila ng solar. Tsaka malaki na rin naman po kasi yung kanilang mga genset na talaga pong para accommodate yung lapses ng pagkawala po ng kuryente. Ang naging epekto po lamang nito sa ating mga kasamang magsasaka na naglagak po ng kanilang produkto sa cold storage ay nadagdagan po yung presyo ng paglalagak. So, medyo tumaas ng kaunti. Pero yan siguro doon sa talagang may mga buffer zone, ika nga naman ng kapital mga ito, malalaking negosyanteng ito. Kasama na yan sa CAPEX at sa OPEX nila, Engineer Alriza. Pero mahirap po niyan yung sa mga backyard farmer natin, lalo na doon sa mga talagang pangtukod lamang sa pang-araw-araw na buhay yung kanilang kinikita sa paggugulay, paghahayupan, even di siguro doon sa mga maliliit na mangingisda. Anong tama nito sa mga backyard farmer natin? Sa mga backyard farmer po natin, siyempre po alam naman natin pagka ganito pong sobrang init, sobrang init tapos mawawalan pa po ng kuryente, di siyempre po nagiging niyan ay doon sa una sa health. Isa pong connection niya sa health. Sa naman po ng agrikultura, yung mga backyard growers kasi natin, alam naman po natin siguro yung iba ay hand to mouth po, so tanim, pagkaani, ibebenta na po kaagad yung na gano'n. Kaya po yung iba ay talagang hindi nag-i-store sa ating sa cold storages. Pero yung mga medyo hindi naman lahat ng farmer ay nasa baba. May mga iba may kaunting kakayahan. Pero ang ating Pangulo, binisita kayo riyan na mabilis ba ang daloy ng ayuda at asistiya galing sa national government after the President visited the area? Yes po. Una-una po nagpapasalamat kami sa Pangulo dahil sa napaka-hectic na schedule niya ay talaga pong binigyan kami ng pagkakataon na mabisita niya, makita niya dahil ay puso nga talaga siya sa mga magsasaka. Kaya nung nalaman niya na talagang malaki na po ang epekto sa amin kasi umaabot na po kami sa 936 million po sa damages sa losses ng buong probinsya po mula yun po yung updated na po namin. So, nasa 136 million pesos na po. So, yung sa ayuda po, yes po, maganda po yung mga ipinresenta po ng ating national agencies. So, sa DA pa lang po, natagdagan yung mga naka-pipeline sa amin. Yung from the regular programs, natagdagan po, mahigit 1 billion yung naka-pipeline po sa Occidental Mindoro dahil po sa epekto ng El Nino. Very good. All right, Engineer. Thank you so much for joining us. At ingat po kayo riyan. As we speak, may kuryente naman sana kayo.
Meron naman po. Alright. Okay. Thank you very much. Salamat, Engineer. Sa pagbibigay po ng oras sa akin. Salamat Alright, po. salamat. Thank Si you po, Engineer Engineer. Alrisa Zubiri. O nangangamba tayo nga kasi, partner, dahil maiksipin mo 60% pala ng consumption ng sibuyas, of course Metro Manila and the nearby regions ay galing sa Occidental Mindoro. Malaki-laki po ito. Malaki ang kanilang produksyon na actually pinapakinabangan niya ng Luzon, Visayas at Mindanao. Maigi na nga at ang ating Pangulo'y nakabisita roon. Alam mo kasi pagka ang Pangulo'y bumibisita sa mga lugar na ganyan, alam natin yun, Sister El, nagkukumahog ang mga ahensya ng pamahalaan na nagdo-double time at mas maisog sila, masipag silang magtrabaho pag talagang all hands on deck, ika nga, pag ang Pangulo nang nakialam sa ganyan. Importante po kasi yung mga ganyan na mapagtuunan agad ng pansin at masolusyonan. Lalo na nga po, araw-araw ginagamit ang sibuyas eh. Huwag kayo mag-alala at hindi lang naman ang Occidental Mindoro, palagay ko nasa schedule ng ating Pangulo. Pagka isang araw, bigla na lang kayo magugulantang baka nandyan na sa lugar ninyo. Kumakain na ng nilagang balinghoy at saging ang Pangulo dyan sa inyong mga lugar. Sarap yun eh. Hindi ba, Mayor Senny Mendoza na bumabati ng happy birthday kay Father Milo Malabuyok, ang parish priest ng Talisay, Batangas. Father, wala ba tayo dyan? Happy birthday kay Father. Wala ba tayong ostya dyan, Father? Mangungumpisal kami ni Sister El. May kakilala ako. Nagnanakaw ng ostya sa simbahan. Kuya mo ba yon? Hindi. Uy, wala akong binabanggit na tao, ha? Pati yung iniinom, hindi naman daw pala masarap yung iniinom ng pare. Huwag kayo mag-alala, Father Milo Malabuyok. Si Mayor Senen ang bahala. Kami naman laging pinapadalhan. Ang sarap ng tawilis no? At saka sinaing na tulingan. Ayun, mapapakanin ka talaga. Walang alam mo naman yan si Mayor Senen, napakahirap din biruin yan eh. Mahirap talaga. Mayor Senen, kumusta na si Kuya Mark? Kumusta na kayo riyan sa Kwan? Sa Talisay. Magandang umaga sa inyong lahat. Thank you. At 10 minutes after 9 in the morning, stay tuned sapagkat mamaya alamin din natin in relation sa pinag-uusapan nating problema sa agrikultura. Ano nga ba naman? Bakit ang mura ng farm gate prices, partner? Wala namang paggalaw, hindi naman nagtataas ang markup yung mga mas mura pa nga madalas bagsak sa presyo farm. sa pagka-farm. Pero bakit pagdating dito ay mahal na? Siguro ang kakatwiran nila ay papaano naman ang gasolina, ang tracking, papaano naman ang bayad namin sa mga tao. Minsan naman hindi makatarungan po yung pagdagdag ninyo, parang tubong lugaw na yung iba alamin natin mamaya yan. Hopefully we will have somebody from the House of Representatives sa katauhan po ng ating kaibigan at kababayan si Congressman Mark Enverga, the chairman ng Committee on Agriculture sa Kongreso. 10 minutes after 9 in the morning. In behalf of Deo Macalma, I'm Henry Uri with Sister L. Daming Bayan. This time check. Bakit bagari nahiwag na? Teka muna. Si Sherwin mamimigay na ho ng pera pag nakakita ho kayo riyan ng 6'1" at saka matipuno at saka ho yan matangos ang ilong. Hindi po medyo kulutin ho ang buhok. Huwag ho kayo lalapit. Foreigner ho yun. Hindi ho si Sherwin yun. Hindi ho si Sherwin yun. Baka makalanta kayo ng lapit Kwan. Pero pag nakakita kayo ng mukhang Santa Claus, yan, lumapit na ho kayo riyan. Namimigay ho ng pera yan. Mukhang Santa Claus na parang ang buko niya ni si Ella May Saison. Pumunta ho kayo sa harap niya. Mamimigay ho ng pera yan. Nasa Barangay Ususan, Taguig, si Sherwin Alparo para sa ating Malakas Promo. Sherwin! Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH.
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin! Hi, Sherwin! Where are you? Tawang-tawa ako doon sa buhok ni Ella Saison. I was afraid this time would come. I wasn't prepared this time. Mapapakanta ako dito sa disyerto. Nandito ako sa disyerto. Ba't nasa buhanginan ka naman? Construction worker ka na. Ano ba? Napakaintala ako nasa Saudi Arabia ako ng ususan, Taguig. Akala ko nagpipiyon ka na eh. Pero dito sa barangay ususan sa Taguig, parang may dito oasis, so ayun, parang halaman sa disyerto. Maganda, parang hindi sa Taguig, parang bukid Parang nasa probinsya, probinsya feels. At dito sa ususan Taguig, may malakasang nanonood. Ito, tombahin ito. Tatay, pangalan nyo? Walter Canabi po. Si Kuya Walter. Kuya Walter, ay, ang ganda pa ng aso nila, oh. Wow, ang laki. Yan ba si Walter? Hindi. 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 Husky. Nakatutok sila sa DZRH TV, oh. Ayan, oh. Hello. Ano pangalan mo? Ano? Ano pangalan ng electric fan? Si Loka. Naman Loka yun. Loka pala. Sherwin. Loka yung pangalan ng aso. Anong pangalan ng electric fan? Dalawa yan eh. Ang investment ng pamilyang ito ay talagang inilagay sa electric fan. Isang electric fan, dalawang electric fan, pangatlong electric fan. Hindi namin makita yung pangatlo, nag-freeze ka. Ayun, exhaust fan. Nag-freeze ka. Ang pangalan ng isang electric fan ay si D. Ang pangalan ng isang electric fan ay si Z. Natin ulit ang mga electric fan na to. Pangalanan mo na. Mula ngayon nawala ang Zoom. Hindi ka namin makita eh. Oo, ayun. Nag-reconnect lang dahil alam mo naman mahina ang signal. Pero patagi kayo nakikinig Kuya Walter sa nanonood sa DZRH. Kay Sir Dio Makalma. Dio Makalma, pero ngayon ako gwapong gwapo rin. Binulungan mo na eh. Naririnig ka namin. Yung bulong mo, rinig na kapitbahay eh. Yan si Loka yun. Pero ano pa rin mong programa tuwing umaga? DZRH po. Sa DZRH. Pwede bang yung aso ninyo? Damdaming bayan. Ayan na. At dahil damdaming bayan na paborito mo, si Deo Makalma ang paborito mo, kasama na si Henry Uri at si Sister N. Ito meron kang 1,000 pesos. Thank you po. Thank you very much. Meron kang 1,000 pesos, pero siyempre, dadagdagan natin dahil alam namin na mainit ang panahon. Gusto namin mag-vitamins ka, Kuya. Merong pinabibigay sila kay Deo, vitamin E. Salamat, Kuya Deo. Salamat. Ayun. May isa pa yan. May isa pa. May katerno yan dahil katerno ng vitamin E ay vitamin A. Ayun. Yan. RC. Thank you po. At syempre, dahil gwapo ka at gwapo rin yung nasa likod mo. Sino yung nasa likod mo? Anak ko po. Anak mo, tignan mo. Sabi ko na nga ba, lahi kayo ng gwapo. Eto, meron kayong pampagwapo pa. Pampapogi pa. T-shirt and t-shirt. Salamat po. Salamat. At syempre, meron ka rin grocery bag mula sa DZRH yan. Tatay, tanggapin mo grocery bag. Napakabigat yan. Salamat po. Maraming salamat. Ako, maraming salamat din sa patuloy na pagtutok po sa DZRH. Alright. Ano masasabi mo ngayon? Maraming salamat po sa DZRH. Oo, maraming salamat. Tignan mo naman si Loka. Tignan mo, tutok na. Yeah, pwede ba? Nanonood din talaga siya ng TV. Pwede bang si Loka ay palitan na ng pangalan? Sabihin mo, baka pwedeng DZRH nang itawag sa kanya. Okay, Loka, mula ngayong araw, ikaw itatawagin DZRH. Okay lang ba sa'yo? Okay daw sa kanya. Okay daw. Tumago siya. Sumagot. Di ba? Okay sa kanya. Pangalan mo na ngayon, DZRH siya. Hindi ka na Loka. Ganda pa ng mata niya, kulay puti, oh. Oo, ang ganda nga. Para siyang wool. Yung isa puti, yung isa brown. Ayun nga, no. Alright. So, bigyan mo rin si Loka ng vitamin E. Hindi pwede. Hindi ba pwede? Bawal sa aso yun. Thank you, Sherwin. Bata pa to, kaya bibigyan natin ng dog food mamaya. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, tumutok lang sa DZRH at baka kayo nasusunod. Mundilaan yan, Loka. Hoy, mag-extra ka na. Manalo ng 1,000 pesos sa DZRH mas, wala ka sa wires. Wala na. Sama-sama tayo.
Pilipino. Thank you, Sherwin. 22 minutes after 9 in the morning. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin. Thank you, Sherwin. Samantala, isunod na natin ang report ni Edel Paro sa MMDA. Isasantabi ang paniningil ng mas mataas na multa sa illegal parking. Edel, ito yung dahil siguro sa utos na rin ng ating Pangulo. Edel? Tama ka dyan, Henry. At Sister L, isasantabi nga muna na Metropolitan Manila Development Authority itong paniningil ng mas mahal na multa sa illegal parking. Tataliw ng MMDA matapos nga itong direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag munang ipatupad ang 4,000 pisong fine sa parehong attended at unattended vehicle. Abril 15 pa kasi dapat, Henry at Sister L, effective itong Joint Traffic Circular number 1 na ipinasa ng Metro Manila Council. Target sana nitong itaas sa 300% ang 1,000 pisong multa sa illegal parking at 2,000 pisong multa sa unattended illegal parking. Bukod pa doon sa impound o hatak. Sabi nga ng MMDA, kaisang ahensya sa pagsulong ng disiplina sa kalsada na mas nais igiit ng presidente kaysa sa pagpapapaw ng multa. Launa rito, ipinagpalibam din ng 1 buwan ang paninikit at paghatak sa e-bike at e-trike riders sa major thoroughfares sa Kamaynilaan. Isa sa mga pangunahing dahilan noon ni PBBM, matatandaan natin, mataas ding multang 2,500 pesos. Pero ito ay hindi naman pag-aaralang ibaba ng MMDA, patay na rin sa naunang pahayag ni Acting Chairman Attorney Don Artes. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH52 Edniel Parrosa. Samantala, miyembro naman ng Dacalios Criminal Gang na huli sa ikinasang Oplan sa Cleo dyan sa may Caloocan. Report ni RH23 Edwin Duque. Edwin. Miss Celine, dahil dun sa pagdadala ng hindi lisensyadong baril sa Caloocan kanina, isang miyembro ng Dacalios Criminal Gang, yung nasa batang Caloocan na pulis sa bahagi ng Phase 12 Riverside sa Barangay 188 sa Tala, North Caloocan. Ayon kay Police Colonel Robert Lacuesta, nakatanggap po sila ng intelligence report kasama ang team mula sa Northern NCR Maritime Police at iba pang ahensya. Kaugnay nga doon sa pinagtataguan ng suspect na si alias Tangkad na wanted sa batas at matagal na itong tinutugis ng batas. Sa ikinasang plan sa Cleo, ng PNP ay nasitang suspect at nang isilalin nito sa verifikasyon ay naging positibo na siya nga yung target sa operasyon. Nakakuha din sa suspect ang ginamit na mark money para sana pambayad sa binibenta nitong baril, kaya itong naaresto ng undercover agent. Mula pa rin dito sa Caloocan ng Operations SWAT 3, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH23 Edwin Duque, sa mga kababayan natin. Ingat-ingat po kayo dahil nga po sa tindi ng init. Update muna tayo saglit. Yung pong sunog, kung maalala nyo po kahapon, umabot po ng halos 10 oras yung sunog dyan po sa may Wilcon Depot, dyan po sa may Baliwag, Bulacan. Umabot po yan ng 10 oras, halos 10 oras bago na apula. At umabot din po sa 288,850,000 yung halaga ng pinsala dyan po sa nangyaring sunog, habang inaalam pa kung ano po talaga yung sanhi. Bakit po nasunog? Bandang alas 11 nga kahapon ng umaga, sumiklab po yung sunog dyan at idineklarang fire out alas 9:13 kagabi. So ganun po katagal yung sunog, halos 10 oras bago po naapula. Yun hubang pag-ulan kaya ay magtutuloy-tuloy na, kasi importante po yan para makaiwas tayo sa sunog, mabawasan ng napakainit na hulab. Patrick Del Mundo ng Pag-asa. Patrick, good morning. Good morning po, Sir Henry. Kumusta ang heat index ngayong araw na ito? Saan may inaasahan tayong napakatindi ng init?
Well, ngayon po, ngayong araw dito sa Metro Manila, yung heat index po natin ay nasa 43 to 45 degrees Celsius. 43 to 45 Metro Manila? Yes po. While yung pinakamataas po natin na heat index for today ay possible po dito sa may bahagi ng Cavite na sa 47 degrees Celsius. 47? Saan sa Cavite yan? Sa may, yung base po sa ating, base po ito sa ating synoptic station, so sa may Sangli Point po. Sangli Point, sa Cavite City yan, no? Tapos, saan pa mga lugar? Well, sinusundan po ito ng sa may Dagupan City po, nasa 46 degrees Celsius, yung possible po nilang maranasan. Ang area ng Quezon, kung di ako nagkakamali, Batangas, inulan ng konti, ano? Yes po, kahapon po nagkaroon po tayo ng mga thunderstorm nung hapon, and as well as yung ibang areas po sa may Central Luzon, kasama po dyan yung ilang bahagi ng Bulacan. Sir Patrick, saan yung mga lugar yung kaya makukonsidera natin or yung area po na tinatawag natin na makararanas ng dangerous heat index ngayong araw? Well, medyo marami-rami po ngayong araw, especially sa may Central Luzon. Most of Central Luzon po yung danger po natin ay medyo mataas po sa heat index. Ganoon din sa may ilang bahagi ng Southern Luzon at kasama rin po sa may Mindanao pa hanggang sa may Bicol region po. Yung mga heat index na yan, halimbawa kagaya nung Sangli Point na 47, yan doon lang ba yan o maski mga karatig bayan ay makakaranas din ng ganyang katinding heat index? Tama po yun, Sir Henry. So yung 47 degrees Celsius po natin ay bagamat yung ating monitoring station po ay sa may Sangli Point, ay possible po na maranasan din po sa mga karatig na mga lugar po, and possible po at some point na may mas mataas pa po sa mga karatig na mga lugar kumpara sa maranasan doon sa may Sangli Point. So ibig sabihin, kung halimbawa nag-47 sa Sangli, area ng Cavite City yan eh. Yes. Yung Rosario, yung Naik, Nobileta, hanggang sa papunta na ng Maragondon, abot ng Imus Las Marinas, baka mas mainit pa. May possibility po yan, Sir Henry. And well, usually naman po itong mga matataas nating heat index, na itatala lang naman po ito ng mga ilang oras lang naman po. Hindi naman po siya for entire day. Usually may mga range lang po ng mga oras. Especially kapag magkakaroon ng mga thunderstorm, no, doon po natin naranasan na heat index. Yung peak ng heat index na yan, anong oras? Sa maghapon? Actually po, yung peaking po nito, usually nangyari siya right before thunderstorm. So, right before thunderstorm po kasi nagkakaroon tayo ng mataas na humidity, as well as yung naipon na init sa kalupaan, yun po yung nararamdaman ng ating katawan. Kaya po, bago mag-thunderstorm, nararamdaman po natin sobrang maalinsangan yung paligid. So may thunderstorm tayong inaasahan today sa area ng Cavite? Well, sa ngayon naman po, possible po na magkaroon ng mga thunderstorm. Hindi lang po sa Cavite, possible po sa may Central Luzon, and as well as sa NCR, may possibility rin po. And sa may pero yung pag-ulang nangyari kahapon, sinyales na ba yan na magiging maaga ang ating tag-ulan, Patrick? Hindi naman po. Usually naman po, itong mga thunderstorm na ito ay nangyayari po ito pagpapasapit na po yung buwan ng Mayo. That's a normal weather condition. Pero sana, kasi sabi ninyo sa Pag-asa, mas mainit pang mararanasan sa pagpasok ng buwan ng Mayo, hindi ba? Yes po, actually po, mas mataas din po na heat index dahil nga po nagiging madalas na yung mga thunderstorm. Kailan ka ba magre-report na may intertropical convergence zone at mayroon ng namataang, parang hindi man namin gusto yan, pero sa panahon ngayon, sana meron kayong namataang namumuong sama ng panahon. Well, sa ngayon po, Sir Henry, sa ngayon po yung intertropical convergence zone nakaka-apekto sa may southern Mindanao. Meron nga. Yes po, magpapaulan po ito sa may bahagi ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, and magkakaroon din po, possible po maging madalas yung mga thunderstorm sa may bahagi ng Mindanao. Ayun, maigi naman. At least makakabawas ang hulab ng kwan. Bakit pala itong parang hindi natin nababalita na itong area ito ng Mindanao, lalo yung mga dulong Mindanao, hindi yata nakakaranas ng heat index na mataas yan? Usually po kasi dito Sir Henry, yung sa bahagi ng Mindanao, mas nararanasan po nila mas nauuna po silang makaranas ng mas mainit na panahon kumpara sa atin. Kumbaga, may amihan pa sa atin pero sa ilang bahagi ng Mindanao, lalo na po sa may southern part, may kainitan na po sa kanila. Nauna na sila pala? Yes po, tama po. Sige. Patrick, salamat for the information. Po at magandang umaga. Patrick Del Mundo mula sa Pag-asa Forecasting Center. Daming yun
may intertropical convergence zone. Ibig sabihin, may mga namumuong panakanakang pero sama sa area ng Mindanao. At least yan ho, ay magpapaulan na sa ating iniintay na tagulan. Malakas din yung iniulan sa Southern Tagalog kahapon So, sana malaking tulong na din yun kahit paano. Kanya lang, masama. Pero ang mahirap lang, partner, kapag kayong tikatik lang, yung kokonti lang, lalong mainit. Kahit yung ganyang ulan, pag hindi nasundan yan, ang sama ng epekto niyan sa halaman, yung mga namumulaklak na sa aming mga lansones. Nalalaglag bigla. Nalalantayan kanya sana masundan pa itong malalakas sa pag-ulan na ito. 32 minutes after 9 in the morning. Actimed Quality Generics, ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito. Governor Manny Mamba. Alam po kayo, medyo problematic kayo riyan. Kagaya ng inyong mga kababayan dyan sa Cagayan, pagkat kayo'y may suspension galing sa Commission on Election. Maaaring ang himanta ng mga kababayan natin dyan at ng mga supporter ni Governor Mamba napag-iinitan ito dahil doon sa anggulo na maraming mga Chinese foreign national dyan sa Cagayan na talagang kinukuha nito napupulutan itong si Governor Mamba na kino-question, may congressman pang kumo-question bakit biglang dumadagsa ang kwan dyan. Ang maraming mga Chinese student dyan. Pero ang paliwanag naman, dahil paliwanag na nga ito ni Governor Mamba, na ito'y dahil sa maganda ang kanilang mga of course, yung very accommodating yung mga eskwelahan at magaganda yung mga curriculum kaya dinadayo ng mga... Pero pinasinungalingan din ng ibang paaralan na ganun karami yung kanilang estudyante. Correct. Dahil hindi naman daw po ganoong karami na katulad ng mga unang napaulat na ang masistin nito si Sir El, biglang may suspension si Governor Mamba. Pero alamin naman natin, baka naman ito ba ay pwede pang iapila? At saka baka mapaghinalaan naman pati si Comelec Chairman George Garcia nagagamit dito. Chairman George, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Henry at Sister El. Magandang umaga rin po sa mga kababayan. Sinikap naming makuha ang inyong panig para dito sa suspension ni Governor Manny Mamba. What is the real score? Ano ho ba talagang nangyari? Bakit siya'y nasuspinde at ano ang mga grounds to get your side, Chairman? Sir Henry, Sister El, una, ito po ay hindi isang suspension order. Wala pong kapangyarihan ng COMELEC mag-suspend ng isang incumbent local official. Ito po ay kasong disqualification. At ang nag-division po ito ay ang division lamang namin ng COMELEC. Ibig sabihin po, ito po ay subject pa sa motion for reconsideration, hindi pa po ito final and executory. Okay, tika. Disqualification at nag-ugat po yan doon sa sinasabi noong petitioner, allegedly, na isang maling paggamit ng pondo ng Kapitolyo nung panahon ng halalan. Okay. Is that corrected? Suspension is for the DALG. Sa inyo ay disqualification. Pero ano pa lang ito? Division pa ito. Hindi pa ito unbank, Chairman. Division pa po ito. At hindi pa po ito final and executory. Pero matagal na ba ho itong dinidinig ng division para lang makuha yung side na bakit nga ngayon lang yan? Bakit tila sumasabay sa iba pang issue ni Governor Mamba yan? Ito po ay na-file panahon pa ng eleksyon ng 2022. Opo. At the same time, alam niyo po, nung isang araw lang din, kung ating po nabalitaan, may isang desisyon naman Hello po, ng Supreme Court na kung saan ang kasi po yung dalawa po kasing kaso yan Yung isang kaso, ibinalik sa amin ng Korte Suprema matapos na ma-dismiss ng COMELEC and Bank on technicality. So yan po, parang nagkasabay lamang sapagkat nagkaroon din po ng pagdinig sa House of Representatives, Sir Henry, nung isang araw lamang patungkol dyan sa bagay na yan, and therefore yan po yung tinatanong ng ating mga kagalang-galang na kongresista, yung kasong yan. Ayun. In other words, yung sa inyo, nagkataon lang, nasabay lang sa issue ni Governor Mamba doon sa pinupukol sa kanya ng Kongreso.
Tama po kayo, Sir Henry. At again, para po sa kaalaman ng mga kababayan natin dyan sa Cagayan at sa buong Pilipinas, yan naman po ay division case pa lamang, decision, at therefore po, hindi pa siya final and executory. At sigurado naman po, si Governor Mamba ay magpa-file ng motion for reconsideration. Alright. So malinaw. Pero as of now po, Chairman, ano po yung sa Office of the Governor ay po pwede pa ba mag-stay doon o si Governor or yung si Vice Governor po muna ang yung kanya pong succession, yung papalit? Ay hindi po, Sister El. Ano po, si Governor pa rin po ang Governor ngayon dahil nga po sa hindi siya final and executory. Magiging final lang po siya o magiging executory kapag po nagkaroon ng desisyon, halimbawa ang Comelec NBank at may posibilidad na i-affirm ng NBank ang division o kung hindi naman i-reverse ng NBank ang division. So, yan po ay ayaw pa natin munang mag-speculate sa bagay na yan. Pero again, para po sa kaalaman, si Governor Mamba pa rin po ang Governor ng Cagayan. Para po malinaw sa ating mga nakikinig. At sa kanyang mga supporters. Anyway, Chairman John, salamat na marami po sa inyo, ha. Hindi na muna namin kayo masyadong aabala at alam namin kayo'y marami pang trabaho. Thank you so much. Thank you, Chairman. For the side. Salamat po sa Henry, Sister El. Mabuhay po kayo. Alright. Si Attorney George Garcia. So yun, malinaw. Governor Mamba, mga taga-Cagayan. Hindi pa po talaga disqualify. Final and executory yung decision. Sa division pa lamang po yan. Ang NBank po kasi bubuuin po yun ang lahat ng commissioner. So depende na yan kung ano magiging decision ng NBank. At yan naman po pwede pang i-appeal. Pwedeng umakyat nga hanggang Korte Suprema yan pag talagang matindi ang labanan dyan. So baka yung Vice Governor ay nakikinig. Yun din ang sabi mo nga kanina, tanong mo baka mamaya ay magkagulatan na agad. Kaya si Governor Mamba pa rin ang governor. Yes, kaya itinanong natin para kay Chairman Garcia na manggaling. Dahil medyo hindi naman hindi naman lahat po nakakaunawa agad or nakakagets agad ng mga ganyan dahil medyo technical nga yung mga ganyang terminolohiya ay malinaw po nabanggit ng Comelec. At least it is final and executory. Samantala, we have another flash report. Flash Report. Flash Report! Teka muna, yun ho mga nasa gobyerno na ang kontrata ay contract of service at job order. Nako, magtatapos na ho ang kontrata ninyo sa Disyembre. Pero pinalawig po ito ng 1 taon pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Baka kayo nagugulat kayo. Serbisyo ng mga COS, JOs na magtatapos ang kontrata sa Disyembre, pinalawig pa ng 1 taon ni Pangulong Marcos. Arit number 14, Let Narciso Let. Let. Miss Let. Asa si Let? Let? Ano nangyari, Greg? Sige, antabayanan po ninyo yan, ha? Kasi, Let, go ahead. Extended hanggang December 2025 ang serbisyo ng mga contract of service at job order workers sa gobyerno na magtatapos ang kontrata ngayong December 2024. Ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang direktiba matapos kahapon ang provision sa implementasyon ng COA DBM Circular No. 2 updated rules and regulations governing COS and JO workers in government. Layunin ng mga manggagawang nagtatrabaho sa gobyerno na maaaring maging qualified para sa plantilla positions. Bahagi din ng naging utos ng Presidente na magsagawa ng training para matulungan ang mga COS at JO workers na makapasa sa civil service examination. Para sa kauna-unahan ng Pilipinas. Cover ba nito hanggang sa local government, hanggang sa mga yung mga nagtatrabaho sa Kapitolyo at sa munisipyo? Basta't ang binanggit, Henry, ay yung lahat ng JOs at COS na ang kontrata ay hanggang December 2024, extended hanggang December 2025. Okay. Thank you, Let. Balik sa inyo, Henry at Sister Al. Thank you, Let Narciso. Flash Report. Flash Report! Pero antabayanan na lamang po ninyo yung opisyal
na ilalabas po naman ng palasyo tungkol po dyan sa utos na yan, pagpapalawig na yan ng ating Pangulo. Pero good news, kung kayo ay contract of service or job orders, affiliated kayo ngayon sa mga government offices, local government marahil kasama po naman yan, extended kayo hanggang sa December of 2025. Tama ba? Yung banggit nila. Isang taon 1 year. Tama. Maganda yan. Okay, sige. At least hindi kayo mawawala ng trabaho. Samantala, dito muna tayo sa Your Business is Our Business. Ito daw kung SMC maglalaan ng 115 billion capex ngayong 2024. Standby, Nicole Lopez. Number 1. Erwin Makatangay, yung kasama ni Kuya RT, ni Kuya Ray Teledro. Mga magkakasama yan eh. Ba't ganun yung mga apelyido niyan? Mga magkakasama yan, si Kuya Erwin Makatangay, si Raymond Teledro, si are they foreigners or some German? Ano pangalan nito? Si Melvin Donato. Mga yung magkakasama yan eh. Americans, sino yung nasa RHTV na Greg Cerbano? Si I know him. Ang pangalan nun? It's Junior Tatel. Si Barack Tatel. Oy, Kuya Erwin. Kuya Erwin Makatangay, magandang umaga sa iyo riyan sa Candelaria, Quezon. Ay, kugay nagang kasta ng riyan. Ayos gang yung mga pakanadi yan. Yan gang yung pamuto na ihasa mo pa. Ay, yan yatang pamuto mo riyan, hindi mo malang na ikuskus malang maski sa Chipo Marinet, tiki. Napakawalaya mo talaga, natatawa. Pumarinig ka, tiki, isasama ni Ray Teledro sa lugawan ni Diwata. It's Paris. It's Paris Overload. Pero may isang hindi naman na taga-rinig gumagamit pa sa DCRH. Ay, ba? Ibinabalandra pa kay Diwata, ha? Ikaw, dabuhok ang busisikang kapulong, ha? Grabe ka. Nako, talaga itong sino ba yan? Kiniklaim pa naman na Batanggin niya, busisi naman kapulong ang may bubuit ka? Magaling May na ito. nagbubuit sa'yo? Busising kapulong yan. Huwag kayo makikipagpulong riya. Kay busising kapulong na yan. Samantala, si Nicole Lopez maglalaan po ng 115 billion capex ngayong 2024 ang SMC. SMC ba ito? O tama, SMIC. Nicole, your business is our business. Naglaan ang SM Investments Corporation ng Pamilya C ng hanggang 115 bilyong piso para sa kanilang capital expenditures ngayong taon. Ayon kay SMIC Senior Vice President for Finance, Franklin Gomez, ilalaan ang nasabing halaga sa pagpapalawak ng kanilang negosyo. Sabi ni Gomez, mas mataas ang capex nila ngayong taon kumpara sa 80 bilyong piso noong 2023. Dagdag pa ng opisyal, pinakamalaking nagtutulak ng kanilang expansion plans ay ang property giant na SM Prime Holdings Incorporated na nagsabi na gagastos sila ng 100 bilyong piso ngayong 2024. Samantala, inihayag ni SMIC President and CEO Frederick Dibuncio na target pa nilang mag-expand sa buong bansa at maserbisyohan ang mga malalayong lugar. Sa katunayan, magbubukas ng 4 na bagong malls ang SM Prime ngayon, isa sa Metro Manila at 3 sa probinsya na aabot sa 400,000 square meters ng floor area. Para naman sa SM Development Corporation, sinabi ni SM Prime President Jeffrey Lim na target nilang gumawa ng 8,000 hanggang 10,000 residential units ngayong taon sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa aspeto naman ng retail, sinabi ni Chief Financial Officer Jonathan Nang na pinag-aaralan din nila na magbukas ng nasa 100 department stores at supermarkets. Maging ang Alphamart na siyang mini grocery arm ng SM ay plano ring palawakin ang kanilang network na nasa 400 stores. Saklaw naman ng mga negosyo ng SM Investments Corporation, ang The SM Store, SM Supermarket, SM Hypermarket, Save More, Walter Mart Supermarket Incorporated at ang Alphamart.
Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa 57 pesos and 55 centavos kada US dollar, habang naitala sa $88.02 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Ay, thank you, Nicole. Nako naman, si Ka-Girlie at si Ka-Ador Plato ng 6th District ng Bulacan ay nakikiramay dito sa family and friends of Manuel Magbanua na namatay kanina. Sabi ng pamilya Plato, may his children, Mrs. Marcy Perez, Engineer Teddy, and Engineer June San Jose, find comfort in loving arms of our Lord. He is the brother-in-law of Ka-Girlie Plato pala. Oo. So, the wife of Congressman Ka-Ador. So, nakikiramay po si Ka-Ador at ng kanyang pamilya sa pagyao po ng si Ka Manuel Magbanua. Diyan po sa Bulacan. Thank you so much sa inyong lahat ng nakikinig po sa amin ngayon na may mga anong tawag rin partner, yung nahihirapang magpa-ospital, magpa-doktor, pagkat ang iniisip po ninyo ay gastos. Yung kay Senator Bongo na Malasakit Center, huwag kayong mag-alala. Magtungo lamang kayo riyan at sa abot naman ho ng makakaya niyang Malasakit Center partner, ang target nga dyan ay zero balance. Subukan ninyo para hindi naman ho kayo nagtitiis ng inyo pong sakit karamdaman. Basta po tsagain nyo lang po, comply lang tayo sa mga requirements na kinakailangan. Ganun po talaga, tsaga lang po. Pasasaan ba? Libre po yan. Napakalaking bagay, partner ng Malasakit Center. Marami na tayong kakilala ang nakinabang dyan sa Malasakit Center. Marami na silang mga Luzon, Visayas, Mindanao na po yung Malasakit Center. At kayo po ay magtungo sa pinakamalapit na malasakit sa inyo para po matulungan kayo sa inyong medical needs. Attorney Mike, Congressman Attorney Mike Tan, kay Dr. Kim Tan at kay Governor Helen, magandang umaga po sa inyong lahat. Engineer Ronel Tan, thank you dyan sa Region 1 Office of the DPWH. Thank you. Metro Manila ngayon na muna tayo. Andyan na ba si Yuel? Greg, can we have Yuel? Metro Manila ngayon. Yuel Reyes, Metro Manila ngayon. Good morning, Anthony, Sister L. Muling pinaalalahanan ng publiko na mag-ingat dahil sa posibleng paglaro sa 43 hanggang 45 degrees Celsius na heat index o damang init ng panahon sa Metro Manila. Ayon sa DOST Pag-asa, posibleng maitala sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Pasay City, habang pinakamataas naman na 47 degrees Celsius sa Sangli Point sa Cavite. Kahapon naitala ang 46 degrees Celsius na heat index dito sa Pasay City. Samantala, sa Parañaque, dahil sa suspensyon ng face-to-face classes, hanggang bukas, iningurong ang pamamahagi ng monthly allowance sa mga mag-aaral. Nakatakda ng ganapin ang pamamahagi ng 1,000 allowance sa darating na April 30, araw ng Martes, at May 2, araw ng Huwebes. Samantala, sa buong Metro Manila, aabot sa higit 965,000 halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng National Capital Region Police Office sa ikinasang 26 na operasyon sa Metro Manila sa magdamag. Ayon sa NCRPO, pinakamarami ang nakumpiskang shabu na abot sa 140 grams, habang pinakamarami ang naaresto sa Southern Police District at Quezon City Police District. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Yuel Reyes, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Yuel! Uy, teka muna. Baka makaligtaan ko makakatingayan ko Talaga rin naman kaibigan kong governor na rin din ng Batangas, si Governor Dodo Mandanas. Maligalig din na rin talagang ang pamuto na rin, hindi rin natatahimik isipin mo ito, si Governor Dodo nakadali pa ng 32 anyos na abogada. Ang age gap nila ay 48 years. Egg doesn't matter.
H ba yun? H. Governor, talaga Governor Dodo. Oy, pero congratulations kay Governor Dodo Mandanas. Congrats ha. Talaga naman pinabibilib mo ang mga Batanggen. Matigas pa ang Governor Mandanas. Sinasabi ko sa iyo. Nakita ko yan nung nag-guesting dito. Matigas pa ang Governor 80 Mandanas. anyos na si Governor Dodo, ha? Pero mayroon siyang 32 years old na pakakasalan sa Mayo. Kasi na-engage na po sila. Congratulations po. Lalaman, sa init na yung barok bukang katakot-takot din yan. Salamat po na marami sa inyo. Paalam na po kami. Sika Henry Uri po, ares ang alam po ni Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apity, stay safe everyone. Wag po kayong pasawaya. Dyan sa area ng Mayon Partner, maihabol ko lang. May mga pasaway na umakyat dyan. nga. Ako, wag po kayong wag pasawaya. Kakaloka kayo. Ingat po, stay safe. Ingat. Safety first. Thank you. Bye. Later this afternoon with Karen Oyong Balansyado. Salamat. Since we got to be, is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Right, man.